Goldberg, Ibarra Brothers, NHBC 2400642. Guys, pawak mo sa kanya. Talon, puna mo na yung talon. Okay, ako mong video. Diretso mo. Kak ya po. Kak. Okay. Okay, kabog! Alright! Ready na! Tacloban Championship! 1, 2, 3! Release! Release! Ayan po mga ibon po natin! Good morning, good morning, good morning po! Pogi kabog! Pogi kabog! Pogi kabog! Pogi kabog! Ayan po sila! Ayan po mga ibon po natin! Ayan po, sana umuwi po lahat sila na ligtas, mga idol, mga ka-BBC, Pogi kabog, Pogi kabog, Pogi kabog, Pogi kabog. So yun mga utol, magandang araw sa inyong lahat at welcome back dito sa lap natin. At ayan mga utol, ngayong araw ay abangan ng mga ibon para sa final lap derby ng BBC, Tacloban lap. So bali pang 7 lap na to ng BBC at huling lap na to. So bali ang release point nga ay Tacloban at ang distance ng Tacloban dito sa loob ko ay 604 km. So ang layo na mga utol. So bali nga yung final lap ng BBC, meron na lang tayong isang ibon na kinarga, yung isang checkered cock natin na naiklak natin ng kalbayog. Siya na lang yung inano natin, yung in-entry natin dahil yung isang checkered hen natin hindi na umuwi yun ng kalbayog mga utol. So nag-iisang ibon na lang yung napauwi natin ng kalbayog at siya na nga lang yung ibon na in-entry natin sa Tacloban lap. So bali yung isang ibon naman natin na yon live pa mga utol, kaya yung abangan natin ngayon sa final lap derby ng BBC maganda-ganda pa. So kaya sana mga utol, pala rin mag-clock yung isang ibon natin na yon. Sana swertihin tayo na makapag-clock ngayong final lap derby ng BBC. So bali pinawalan yung mga ibon sa Tacloban kaninang 6:30 ng umaga. So bali ang oras ng pauwian dito sa amin sa speed na 1 to kanina pang 2:36 ng hapon. Bali ang oras natin ngayon 3:21 na. Pero kakatingin ko lang ng clocking mga utol, wala pang nagpapaklak sa BBC kahit isa. So ina-expect ko naman na yon dahil sa lagay ng panahon ngayon. So okay ang panahon, walang ulan, pero grabe ang init, sobrang init ngayon mga utol, hard race. So kaya ina-expect ko na hindi naman mag-i-speed ng ganung katulin yung mga ibon, magawa 1-2 dahil sa layo ng karera at sa sobrang init. So ayan, tirik na yung araw dito sa amin. So mukhang wala naman dadaan ng sama ng panahon yung mga ibon or ulan, kaya ang naging lang ng mga ibon, ang naging kalaban lang ngayon itong sobrang init ng panahon na to. So pero sa tingin ko may magpapa-daybird niyan, baka may mga ilang pa rin mag-clock niyan dahil sa dami ng ibon ng BBC Pampanga. So bali ang total bird entry ngayong Tacloban lap nasa pa 900 plus pa, kulang-kulang 1,000 pa. Tas bukod doon, kasama pang pinawalan sa Tacloban yung ibon ng BBC Cavite, BBC Laguna, BBC Manila. So sabay-sabay pinawalan yon. So sigurado sa dami ng ibon na yon may mga lulusot at magde-daybird niyan. Pero ayun nga, hindi pa rin magiging ganun kadali yung karera niyan. Sigurado maraming madudurog niyan dahil ang layo na niyan, tas ganito pa hard race. Kaya sana lang mga utol, yung nag-iisang entry natin talaga, maiklak natin. Sana pala rin tayo, sana pagbigyan tayo na maiklak natin yung ibon na yon. So ginawa na natin lahat ng magagawa ko para dun sa ibon.
So ngayon, hintayin na lang natin kung ipagkakaloob sa atin na may-clock natin yung nag-iisang entry natin. So live pa nga ibon natin na yun, kaya kung sakaling mag-clock siya, ang saya, ang sarap sa pakiramdam nun. So okay lang kung di siya magde-daybird, kahit mag-second day siya, basta umabot sa clocking, may-clock natin. Dahil hanggang bukas pa ang karera, hanggang 600 ang minimum speed ng Tacloban. Hanggang bukas pa ng alas 10 ata may yung magiging abangan. So ayun mga utol, pala rin sana tayo. Good luck sa atin, God bless sa atin. Sana lumusot yung mga ibon natin. So ayan, babalitaan ko na lang kayo pagka mag-aabang na tayo. So yun mga utol, at ito nakapeso na tayo. Nandito tayo sa harap ng loop. At ito nag-aabang-abang na tayo. Bali meron na nag-clock sa BBC, meron ng isa sa Malolos. So ang oras natin ay alas 4 eksakto. Ayan, ang top speed ng first clocker ay 1033 pa. So ayun, nag 1,000 pa yung ibon. Meron na ngang isang nag-clock. So hanggang ngayon, solo pa rin niya yung clocking. Siya pa rin mag-isa ang nag-clock. Sa 935 na ibon, siya pa lang mag-isa ang nakakalusot. Pero sa PHA mga utol, grabe, may mga nagpaklak na at ang tutulin ng ibon sa PHA. Sa 1-1 plus pa yung speedan nila. So grabe yung mga ibon talaga ng PHA, ang gagaling. Ginawa nilang training yung Tacloban, ang galing. Ang galing ng mga ibon nila. So syempre pati itong nag-clock sa BBC ang galing. Dahil ayun nga, nakapagpalusot na siya. So siya pa lang nag-clock hanggang sa ngayon, magpahanggang sa ngayon. So kaya sana isa tayo sa maswerteng magpa-clock. So good luck sa atin. Sana pagpalain tayo mag-clock ngayon. Sana lumapag yung ibon natin ngayon or bukas. Ayan, so hanggat may oras, mag-aabang tayo dahil huling karera na to. Final lap, Tacloban lap. Good luck sa atin, abang-abang. So yun mga utol, at ayan ang oras natin 4:30 na. So kaka-check ko lang ulit ng clocking. Dalawa na yung nagpa-clock. Bali kanina yung first clocker sa Malolos, ang first clocker, tas ngayon yung second clocker sa Pampanga sa Minalin. So yung speed pa ng second clocker ano pa, 1022 pa. So yun, maganda pa yung speed ng second clocker. Pero ano na yan, Pampanga na yun. So mga ano na yun, mga last drop na yun Ang mga last drop kasi Pampanga sa Tarlac. Ayan. So dalawa pa lang. Out of 935 na ibon, meron ng dalawa na nag-daybird. So sana isa tayo sa magpaklak, kung di man daybird kahit bukas. Importante lang sa akin, may clock natin itong Tacloban lap na to. Sana ipagkaloob sa atin. So yun, abang-abang pa rin. At sagain natin magabang hanggang pagdilim, tas hanggang bukas. Kung talagang di tayo papalarin sa daybird, sana naman sa second day palarin tayo. Pero ayan, abang-abang pa rin, babalitaan ko kayo pagka may update tayo ulit. So yun mga utol, at ayan ang oras natin 4:56, mag-aalas 5 na ng hapon. Bali nag-check na ulit ako ng clocking, merong nadagdag na dalawa. So kanina dalawa lang yung nagpapaklak pa lang, ngayon 4 na sila. So binadagdag dalawang Angeles at ang speed nila nasa 1,000 plus pa. So ang ganda pa rin ng speed ng dalawang nagpaklak. So bali 4 na yung daybird ngayon sa Tacloban ng BBC. Ayan, so ang gagaling ng ibon nila. So tayo, eto nag-aabang pa rin, nahiga na tayo din. Medyo ma-relax man lang tayo sa pag-aabang. Total wala naman araw dito sa pwesto natin, at anong oras na, mag-alas 5 na nga. Ayan, so nangangarap pa rin tayo na makapagpa-daybird ngayong Tacloban lap ng BBC. So sana nga makapagpa-clap tayo ngayong daybird. So sana pala rin tayo, swerte. Kung hindi man nga, pwede naman kahit bukas, walang problema doon. Ang importante basta mag-clock. So nangangarap lang tayong magpa-daybird. So yun, in-update ko lang kayo. So sana naman sa susunod na update ko sa inyo, ang i-update ko na sa inyo yung ibon natin. So sana, ayan, babalikan ko na lang kayo, mag-aabang-abang pa rin ako. So ayun mga utol, ang oras natin ay 6:31 na ng gabi. At ayan na, madilim na Ayan na yung paligid ko. Ayan, bukas na yung ilaw ng mga bahay. Ayan yung kalsada. May ilaw na. Ayan. So sa tingin ko nagpapahinga na yung mga ibon yan, yung mga hindi nag-daybird. Mga nagpahinga na sa maghapon ba naman naliparan at ang init ng panahon, talagang mga napagod yun. So bali sa clocking pala, ang total birds entry na nag-clock ngayong daybird ay 14 out of 935 birds. Ayan, 14 yung magagaling na nagpa-clock. Ang gagaling ng ibon nila. Talagang hindi pumayag na magpa-second day yung ibon nila. Talagang kinuha nila ng isang araw lang yung Tacloban. At ang malupit nun,
Yung mga karamihan nung nag-clock, puro mga taga Pampanga pa, tas meron pa ako nakitang Tarlac. So isipin nyo, Tarlac pa, ang layo pa nun dito sa akin. So mga last drop yun, mga huling bagsak yun, Pampanga, Tarlac, ayan. So kaya ang gagaling ng ibon. Ayan, so bukas na lang ulit tayo magkita-kita. Second day ng abangan ng final lap derby ng BBC Tacloban Lap. So sana bukas, second day, pala rin tayo magpaklak. So importante lang maiklak natin yung ibon. Ayan, so bukas na lang mga utol. So yun mga utol, at good morning. At ngayon second day ng abangan ng final lap derby ng BBC Tacloban Lap. So ang oras natin 7:57 na. So bali nag-check na ulit ako ng clocking mga utol. Kahapon ang nag-clock na daybird sa BBC 15 ibon. So ngayong second day nung nag-check ako, ang nag-clock na 31 na ibon na. So may nadagdag ng 16 dun sa 15 nag-daybird kahapon. Ayan, madami-dami na yung nag-clock. Pero tayo wala pa. So yung nag-iisang entry natin magpahanggang ngayon wala pa rin. At ito naghihintay pa rin tayo. So sana mga utol, mapalusot natin yung isang ibon natin. Mahaba-haba pa naman ng abangan hanggang mamayang 10:59 pa ang cut-off dito sa loop ko. Kaya ayan, may ilang oras pa tayo para mag-abang. So sana naman bago sumapit yung cut-off natin, mapaawit, maiklak natin yung nag-iisang entry natin. So hanggat may oras, mag-aabang nga tayo. Dahil huling huling karera, final lap na to. So sana lang talaga maiklak natin yung nag-iisang ibon natin na yun. Ayan. So good luck sa atin. Sana pala rin tayo. Sana ipagkaloob sa atin na maiklak natin ngayong second day yung natin, yung nag-iisang ibon. At nag-iisang ibon natin. So sana dumating siya. At ayan, abang-abang ulit ako mga utol. Babalitaan ko kayo pagka may update na tayo. At ito, nag-aabang pa rin tayo. Ang oras natin eksakto alas 9 na. So halos 2 oras na lang naabangan to. At yung ibon natin hanggang ngayon wala pa rin. So nag-check ulit ako ng clocking. Ang nag-clock na 46 na lahat. So madami-dami na. Ayan. Sana naman yung ibon natin maiklak natin. Halos 2 oras na lang naabangan to. Ayan yung asawa ng ibon natin, kahapon pa nag-iintay sa kanya. Ayan. Ay, sana dumating isang ibon natin. Tiyaga-tiyaga pa rin sa pag-aabang. So yung panahon okay naman yung mga araw. So sana lumusot yung ibon natin. Yun, abang-abang pa rin. Pag may balita, babalitaan ko kayo. So yun mga utol, at ito, abang pa rin tayo ng mga ibon. Ang oras natin ay 10:20 na. Meron na lang tayong 29 minutes bago mag-cut off. So hanggang ngayon wala pa rin nga yung ibon natin. Tumingin ulit ako sa clocking. Ang nag-clock na 67 na ibon na. So 67 out of 935 birds. So marami-rami nang nag-clock pero ang dami pa ring wala. So talagang mahirap yung last lap ng BBC Tacloban Lap. So talagang pagka ganitong last lap na, ang hirap ng karera. So ang gagaling ng mga nagpa-clock, lalo na yung mga live. So nakakabilib yung ibon nila. So sa hirap ng karera, talagang kinaya pa rin ng ibon nila. Nakalusot at nakapag-clock ng Tacloban Leyte. Yan, yung sa atin nala pa. So medyo alangan na ako dun sa ibon natin dahil ilang minuto na nga lang cut off na. So malamang nagpapahinga na yun sa sobrang pagod, or kung hindi man baka pamaya sa ibang lugar napunta yung ibon natin. Pagka ganun, wala na siyang pag-asang makauwi. So pero yun nga, may oras pa, mag-aabang pa rin tayo hanggat hindi natatapos hanggat di nauubos yung oras na to, yung oras natin hanggang mag-cut off. So tsatsagain ko pa rin. Ilang minuto na lang naman na. So sayang lang, nakakapanghinayang lang dahil live yung ibon natin. Isang clock na lang sana niya ngayon. Maganda-ganda yung yung magiging result niya. Kaso wala pa. Mukhang mukhang alanganin na yung ibon natin na yun. Pero yun nga, kagaya na sinabi ko, mag-aabang tayo hanggat may oras. Ayan, so tsatsagain ko na to hanggat matapos yung oras ng pag-aabang. Mag-iintay pa rin ako. So yun, babalitaan ko na lang ulit kayo.
Ay, so mga utol. Ay, grabe. Nagsayang. Uuwi ka din pala. Ba't hindi pa kanina? Ito yung ibon natin. Sayang. So yan, ngayong hapon pag-akyat ko, nandito yung ibon. 3:28 ng hapon mga utol. So yan yung ibon, no. Ang kinis. Ang ganda ng itsura. Ba't di mo pinilit kanina? Sayang. Sayang. Yan. Sayang talaga. Ay, naku po. Hindi ko alam kung anong oras siya umuwi. So, natulog ako. Pagising ko, ito yung ibon. Sayang ka boy. So, yun mga utol. At ayan yung ibon. Ngayon, binaba na natin. So, ayan siya, oh. Ayan, nakakapanghinayang magpanggang sa ngayon. Tuwing maiisip ko, sayang. Ang laki nung sinayang nung ibon natin na to dahil live siya. So, tiwala ako talaga dito sa ibon natin na uuwi siya, kaso, ayun, umuwi nga, kinapos naman. Pero, ayun, buti, umuwi pa rin, kaya salamat pa rin. Pinagpapasalamat pa rin natin yun dahil ayan yung ibon. Sa kabila nung mahirap na karera, at sa layo nung karera na yun, pinilit pa rin nung ibon natin na to na umuwi. So, bali, 6 points yung ibon natin na to. Yun nga, Tacloban lang yung binutas niya. Kinapos lang. So, kinapos din tayo sa swerte. Pero, yun, ayos lang. Ganun talaga, parte ng karera. Importante yan yung ibon. So, bali, mga utol, itong ibon na to, ang bloodline niya ay Vince Rebecca, TDB Polong Reso. Kapatid siya na buo ni Macbullet, ni 307, saka 070. So, bali, ayan, kaya ang laki ng tiwala ko sa ibon na to. Dahil yung sa linyada niya, talagang kilala namin na matitibay at dumudulo. So, kapatid nga niya si Macbullet, PHA MacArthur National Race winner nung nakaraan taon. Tapos, kapatid din niya nabuo si 070, NDR Complete Locking, saka si 307. So, NDR Complete Locking din yun. So, nasa lahi na nila. Kaya, ang laki ng tiwala ko sa ibon na to na uuwi siya ng Tacloban. Ng kaso, umuwi nga. Kinapos naman. Pero, okay lang, ganun talaga. Parte ng pagkakarera, tanggapin na lang natin. At ang importante ay yung ibon. Sa kabila ng mahirap na karera nga at ang layo ng karera, pinilit pa rin niyang umuwi. So kaya salamat pa rin sa ibon natin na to. At eto, total, nandito na rin naman tayo sa breederan. Samantalahin na natin yung pagkakataon. Ayan, pakita ko sa inyo yung magulang niya nung finisher natin ng Tacloban. Magulang nila Macbullet, 070, 307 at itong Tacloban natin. Ayan si Maamo. Ayan, tapos ito yung asawa niya, yung Vince Rebecca at TDB Polong Reso. Ayan, producer natin tong breeder na to. So wala na rin ako masabi talaga sa pairing natin na to, sa sa linyada nitong breeder natin na to. Talagang nagpo-produce sila. Dumudulo ng north, dumudulo ng south. Ayan, no. Ngayon may anak, dalawa. Ayan, no, dalawa mag-nestmate. First clutch yan at meron na ring second clutch. So panlaro din natin yan ng south ng 2025-2026. So sana naman sa ipoproduce nila ngayon, may padulo na natin. May clock na natin ng dulo, so napapadulo naman natin. Yun nga lang, kinapos tayo ngayon kinapos tayo sa swerte ng ngayong final lap ng BBC Tacloban. Finisher lang yung kinayanan. Ayan. Tapos, pakita ko na rin sa inyo si Macbullet. Ito. Ayan, si Macbullet natin, PHA MacArthur National Race winner natin last year. Ayan siya, oh, nakasala ngayon siya. At may itlog ngayon sila. Ayan. So, ayan, kamukha niya, oh. Ayan, oh, kamukha niya yung finisher natin ngayon ng Tacloban. Tapos, si 307. Ito, pakita ko sa inyo. Ito din. Ayan siya, oh. Ayan, may itlog din. Oh, kamukha din nung finisher natin ng Tacloban ngayon. Checkered Pearl Eye. Meron din silang inakay. Ayan, dalawa, oh. Pang south na rin natin yan. Ayan, tapos, ito, si 070. Kapatid din na buo nung finisher natin ng Tacloban. Ayan siya, oh. So, ngayon, naka-pair siya dun sa half-brother niya. So, naka-inbreed siya, half-brother, half-sister pairing to. Kukuha na lang natin ng pang-stock yung pairing na to. So, meron na siyang napalabas na anak. Eto, ayan. Anak niya yan. So, pang-stock ko na to.
Dalawa yan, i-out ko na yung isa. So, ito i-stock ko na tong isa na to. Ayan. So, ayun, mga utol. Hanggang dito na lang tong video natin. So, dito na natatapos yung istorya ng SGR 2024-2025 natin. Nakapagpadulo tayo, kinapos lang tayo sa final lap, pero umuwi ibon natin. So, di na masama. Kahit papano, naging masaya tayo ngayong SDR 2024-2025. So, ayun, hanggang dito na lang ang video natin mga utol. Maraming salamat sa panonood at kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video ng mga ibon natin. So, thank you.